Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, patuloy nating tanggapin ang napakadakilang pagpati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, na sa paglakad ng panahon, patuloy na maging sa kasalukuyan, tayo'y naharap sa iba't ibang uri ng mga kahirapan, iba't ibang uri ng mga pagtangis, mga suliranin sa buhay, nandiyan pa ang mga kalamidad. Gayunman, mga kapatid at mga kaibigan, ito'y nangyayari ayon sa kalooban ng Panginoon upang maunawaan natin na tayo'y mayroong dapat daingan, na tayo'y mayroong dapat sanggunian ng lahat ng mga bagay na siyang nakakatalos ng puso't pag-iisipan ng lahat ng mga tao, na siyang may kapangyarihang pumigil ng lahat ng mga bagay at magbadya ng lahat ng mga tanda. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa langit at sa lupa, sa natatanaw natin doon, maging sa mga bagay na hindi nakikita. Saan tayo magtitiwala? Hindi ba't sa makapangyarihang Diyos na may kapangyarihang magsagawa ng lahat ng mga bagay? Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kahit patuloy natin itaas ang ating pagtitiwala sa Panginoon at itong buong kagalakan natin, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat nalalaman natin ngayon, gaya ng sinasabi, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Ay palad natin, tayo ang bayan ng Panginoon. Ang ating buong pagtitiwala ay inilalagay natin sa kalooban ng Panginoon sapagkat ating nalaman na anumang bagay na naisin ng Panginoon mangyayari. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kung paratingin tayo ng kapayapaan ng Panginoon, mangyayari sa iyo at sa akin. Kung tayo paratingan ng kabagabagan ng Panginoon, nangyayari rin, mga kapatid at mga kaibigan. Ganyan man, patuloy ang ating pagtitiwala sa Panginoon na ibinukod niya ang kanyang mga banal at pagpapalain niya tayo ng kapayapaan. Ano ang dapat nating katakutan? Sino ang dapat nating katakutan? Hindi ba ang Diyos lamang, mga kapatid at mga kaibigan? Amen po ba kayo ron, mga kapatid at mga kaibigan? Napakamapalad ng bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Ano yung bansa niyan? Ang bayang kanyang pinili sa kanyang sariling mana. Sino po ang bayang pinili? Nasulat, sapagkat pinili ng Panginoon ang Sion. Siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Bawi tayong patuloy, mga kapatid at mga kaibigan. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory
banal na bayang hirang. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya, sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, matupan kanyang pasturan, ang banal na bundok ng Zion ng ating Panginoon. Nakagagalak isipin, mga kapatid at mga kaibigan, na nagpakahayag sa atin ng Panginoon sa kaluwalhatian nang siya'y magbaong maguli sa ikatlong araw, na patuloy natin ipinagpapasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Itaas natin ang ating dalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na hari ng lahat ng mga espiritu, ang iisang Diyos na tunay na sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo ay nagpakahayag sa amin sa kanyang kaluwalhatian nang magbamong maguli sa ikatlong araw ng aming Panginoon Kristo. Amen. Salamat, Panginoon, kami humarap sa isang napakadakilang panahon at pagkakataon upang patuloy na maipahagi ang mabubuting balita sa ikaliligtas ng lahat ng mga sasampalataya. At kami nag-aalala, Panginoon, na ayon din sa minagaling ng iyong kalooban, ayon din sa iyong dakilang pagpapasya, ikaw ang tumatawag, ikaw ang humihirang, maging sa iyong mga lingkod. At tunay nga na sa iyong mga lingkod na ginagamit kong dalisay na kasangkapan upang ibahagi ang iyong patwiran, nagagala kami patuloy, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay nito ay patuloy na ipagpasalamat sa iyo. Ito ang iyong kagandahang loob. Ito ang buhay na walang hanggan, na patuloy na makilala ng lahat ng mga tao na may iisang Diyos na tunay na lumalang ng langit at lupa, at may iisang Diyos na tunay na patuloy na lumalalang ng mga Amen. taong bago na tatahanan ng iyong dakila at banal na katwiran. Amen. Purihin ka, Panginoon, magbuhat noon ngayon, pagpasaw ng hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon naman. Lubos, mga galak tayo, mga minamahal ng mga kapatid, na magsipagsabi naman. Amen. Amen. Amen.
Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng may pandinig, sa lahat ng mga nakakapanood ng programa ng channel ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, ang Bayang Banal na itinangi, ibinukod ng Panginoon Diyos sa lahat ng sasampalataya sa ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus, na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli, sapagkat nagbigay ng tanda ang Panginoon Diyos sa pagsiselebrasyon natin sa lahat ng mga nakakarinig na sasaksi at magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na niluluwalhati sa Espiritu at katotohanan. Amen. So ang layunin po, ang misyon ng Panginoong Jesucristo sa ating lahat, iniimbitahan tayong lahat. Yung pong mission, masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Ang nakalagay doon, ipangaral ang kaharian ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating sasampalatayanan. Amen po ba? Amen. Batid ko na lahat ng tao ngayon ay lito na, bagabag na. So meron tayong imbitasyon na ang nag-iimbita sa atin yung ating tagapagligtas na paniniwalaan upang yung ating kalituhan at kabagabagan ay magkaroon ng pag-asa. Amen po ba? Amen. At kung magkakaroon tayo ng pag-asa, ilagat natin yung pananalig at pananampalataya natin sa ating tagapagligtas na siya yung pinakatanda pag nagdiriwang tayo, na lagi natin bubunitain at hindi natin iwawalay sa ating puso't pag-iisip yung pong ginawang napakadakilang pang-unang utos na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the seal of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the first fruit of the Holy Spirit. You and me, that is the firstborn of Jesus Christ in the resurrection. Tayo po ang pag-unang bunga sa pagkabuhay na maguli na inassembly, na nagdiriwang ng araw ng Sabat, na pinagtutubos sa gitna ng mga traidor na mga ngaral. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung saan tayo tinubos. Sa gitna ng mga manlilinglang na mga nangangaral ngayon. Bakit po nasabi kong mga manlilinglang? Nangyari yung testimony, paniniwalaan natin para magkaroon tayo ng relasyon lahat Hindi po nila ito itinuturo, kaya nililinglang nila yung mga tao na ang ginagawa ay pakinabangan yung mga taong dinadaya. Amen po ba? Amen. Masakit po ito sa mga nangangaral na ang iniisip para bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Sangayon po ba tayo? Amen. Amen. May magkaroon tayo ng pag-iisip ng Panginoong Jesucristo upang ito'y magawa natin. Ano po? Naganap po, kailan lang, noong March 14 po ba? March 14 po ba yung Bloody Moon? Kapi po ba? Kapi. Ano po yung mga tanda na nakita natin? Naging 6 dugo ang buwan at ang araw ay nagkaroon ng takip silim. Nagdidilim ang araw. Ano ho ang ibig ipaunawa sa atin at iparating sa ating babala? Ano ho mga pangitain itong ipinakikita sa langit? Nagiging dugo ang buwan. Napakapanganib po nito. Meron po ba tayong magiging basihan na sinabi ng Panginoon Diyos kung saan tayo pupunta kung nakakakita na tayo ng mga tanda ng kababalaghan sa langit at sa lupa? Meron po ba tayong pupuntahan na ibubuhos ang Espiritu sa mga tao, na maririnig natin yung Espiritu na ipapangalan na paniniwalaan natin?
Nakuha po ba natin ilalim ng mystery, ng hiwaga, kung paano ibubuhos? Hindi ito gaya ng tubig na ibinubuhos sa lupa. Ipapahayag ito sa technology. Amen po ba? Amen. Para marinig ito ng mga may pandinig at dumating ang pagkaunawa sa atin upang meron tayong pananganan at nagkaroon tayo ng pag-asang lahat sa kaligtasan natin bawat isa. Nakakapit po ba natin? Nagigis po ba natin? Amen. Lagi nating tatandaan ang kaligtasan, may patotoong pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kaya po itong pagdiriwang ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, sino ang nagsikap na i-assembly tayo? Sino nagsikap na magkaroon ng napakadakilang pagdiriwang? Di ho ba't ang Panginoon Diyos ang nagsikap sa ating lahat para huwag tayong mapahamak? Nasa tao ho ang kapahamakan eh. Hindi na, ala naman sa Panginoon Diyos ang kapahamakan, nasa tao. Nadidinig natin katotohanan. Magbibigay ako ng ilustrasyon. Dito pa lang sa estado ng gobyerno ng Pilipinas, pag sumuway tayo sa pamantayan ng batas ng gobyerno, pananagutan natin ito sa gobyerno ng Pilipinas. Amen po ba? Amen. How much more sa batas ng Panginoon Diyos kung hindi natin ito gaganapin? Shocking ito. Amen po ba? Amen. Nakakamangha itong takot na magaganap pagka hindi natin ito ginanap. Makipagsangunian tayo sa Panginoong Jesucristo at nasa Kanya na lang lahat ang pag-asa nating lahat. Makipag-ugnayan tayo ngayon ng buong tapang, buong katapatan. Huwag natin ignorin ito. Baka pag may dumadating na troubles, trials sa buhay natin, tatawag tayo sa Panginoong Jesucristo. Isipin natin, bulay-bulayin natin. Kung hindi natin ito pahalagahan. Ang tinitingnan natin, puro sarili natin, puro karakyaan sa buhay natin. Nakapaloob na tayo sa kabagabagan na dumarating sa sanglibutan. Saan lang tayo mako-comfort? Saan lang tayo mapapanatag? Di ba? Mapapanatag lang tayo at mako-comfort. Faith. Amen po ba? Amen. Di ba ito? Wala namang ibang panggagalingan ng kapanatagan natin kundi ang pananampalataya na lang ang nalalabi sa mundo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo natin masusumpungan yung kapanatagan at kapayapaan at mabuting kawakasan ng ating paglalakbay sa daigdig na ito. Dumating na po ang kalituhan at kabagabagan sa buong mundo. Maraming bansa ngayon ay nababagabag. Ito lang bansang Pilipinas natin, nagkakagulo na ang mga Pilipino sa nangyayaring mga kaganapan sa pamumuno ng estado ng ating minamahal na gobyerno. Amen po ba? Amen. So ano dapat gawin ng sambayanang Pilipino? Ilagak natin yung puso't pag-iisip at gawa natin at pananampalataya natin sa iisang Diyos na tunay na tagapagligtas natin na si Jesucristo. Sampalatayanan natin yung pagdurusa sa krus hanggang kamatayan at sa ikatlong araw na hayagang larawan ng Diyos na ang Diyos na sinasamba natin Espiritu. Kaya tayo mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Sang-ayon po ba tayo? Amen. Dalangin natin yung leader ng minamahal nating bansang Pilipinas para mamagitan ng Panginoong Jesucristo sa gobyerno ng minamahal nating bansang Pilipinas. Tila baga nakakalungkot eh. Nakakalungkot ang nangyayari sa minamahal nating bansa. Dahil ang kahalili ng kaguluhan na nagaganap sa gobyerno ng minamahal nating bansa, karangalan. Naunawaan po ba natin? Shaking. Bago dumating ang karangalan ng minamahal na bansang Pilipinas na matagal ng slave, matagal ng alipin ng bansang Pilipinas, bago maganap yung karangalan sa minamahal nating bansa, may maraming pagsubok at suliranin kinakaharap ang mga lider ng gobyerno ng bansang Pilipinas. Amen po ba?
Hindi madaling tanggapin ang karangalan. Maraming pagsubok na may encounter. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya, doon sa mga nakakarinig, para magkaroon tayo ng relasyon sa tagapagligtas natin, paniniwala. Isama natin at idulog natin at ihibig natin at isangguni natin sa pagdaing natin araw at gabi ang minamahal nating bansa, ang leader ng ating minamahal na bansang Pilipinas dahil mayroong magaganap sa bansang Pilipinas na magniningning ito sa karangalan. Amen po ba? Amen. Hindi madaling tumanggap ng karangalan. Marami pang encounter nakakaharapin ng bansang Pilipinas kaya kailangan natin mag-intercede. Kailangan natin ipanalangin ang leader ng minamahal nating bansang Pilipinas. Nagkakaroon ng shaking ng leader ng minamahal nating bansa. Para nun, maramdaman na natin mga Pilipino yung concern ng mga leader ng minamahal nating bansa dahil naglilitawan na ang riches, ang wealth ng minamahal nating bansang Pilipinas under the prophecy of the Holy Bible. Amen po ba? Sa ilalim na kapangyarihan ng hula ng mga banal na propeta, naglilitawan na ang wealth ng riches ng minamahal nating bansang Pilipinas. Naunawaan po ba ng mga negatibo itong mga Pilipino? Ngayon, nakita natin yung bloody moon. That is the warning and sign. Mapanganib ang uling panahon. Maging matibay at matatag tayo sa pananalig sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Magkumapit tayo sa hula ng mga banal na propeta. Iginawa tayo ng pinagsasaligang walang hanggang tabernakulo na forever and ever, kung saan naroon ang setro ng katwiran ng tagapagligtas, naroon ang kaharian. You and me, that is the kingdom of God. You and me, that is glorious Mount Zion, registered in heaven. Registered in heaven. Firstborn of the Holy Spirit. Naramdaman ba natin yung presensya? Nararamdaman ba natin yung karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo? Upang magkaroon tayong lahat ng relasyon sa ating tagapagligtas na nag-iimbita sa atin ngayon dahil mapanganib na ang huling panahon. Isama natin sa pagsangguni ng panalangin natin araw at gabi ang minamahal natin bansang Pilipinas, ang mga leader ng minamahal natin bansang Pilipinas, ang presidente, ang mga senador, ang mga kongresista, ang mga gobernador, ang mga city mayor, sa mga barangay captains. Amen po ba? Amen. Sila ang ginagamit ng ating Panginoon Diyos ngayon para proteksyonan ang kaluwalhatian ng bayang banal ng Iglesia ng Bundok ng Zion na pinaghanda ng tahanan sa langit. Naunawaan po ba natin? Nararamdaman ba natin yung presensya? Binigyan tayo ng tanda sa pagdiriwang natin Who is the seal of our faith? Jesus Christ is the seal of our faith in the resurrection. Naunawaan natin yung selyo ng pagdiriwang natin. Nararamdaman ba natin yung presensya ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos na binubukod niya yung kaharian niya pag nagdiriwang, may tanda sa pagdiriwang? Amen po ba? Amen. Mapalad ang bansang Pilipinas na may tunay na Panginoon at Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Natutupad na hula ng mga banal na propeta dito sa pulo ng mga dagat sa silangan sa bansang Pilipinas Nadinig niyo na ba yung malapit lang sa Metro Manila? Amen po ba? Amen. Amen. Yung hydrogen, yung deuterium, yan yung wealth ng kayamanan ng bansang Pilipinas na hula ng mga banal na propeta na nangyayari na sa minamahal nating bansang Pilipinas. Kaya marami na investor ng mga business, mga giant businessman na nag-i-invest sa bansang Pilipinas dahil lumitaw na ang wealth ng bansang Pilipinas. Naunawaan po ba natin?
Amen. Di saan dadalhin ng mga namumuno ng leader ng bansang Pilipinas yung wealth ng Pilipinas kundi sa sambayan ng Pilipino? Amen po ba? Amen. Dahil kung hindi nila ikakalat sa sambayan ng Pilipino ang wealth ng minamahal nating bansa, mananagot sila sa pagparito ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Ngayon, pinakita na yung tanda, yung tanda na mapanganib ang huling panahon. Kaya iniimbitahan tayo ng ating tagapagligtas para maggulay-gulay na at manginin na tayo at magsisi na tayo eh. Pagsisihan na natin yung walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. I-concentrate na natin yung puso't pag-iisip at paniniwala natin sa pamamagitan ni Jesucristo na namatay para sa kasalanan natin at binuhay na maguli para sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Upang sa pagpalito niya, meron tayong ginaganap na katwiran ng tagapagligtas natin at hindi tayo mahatulan sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba sa nakakarinig? Amen. May tao pa po bang nakakarinig sa paghahayag ko ng katotohanan na ang daladalang mabuting balita ay kapayapaan at kapanatagan ng puso't pag-iisip natin. Katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Sa nangyayari mga tanda, meron bang sinabi ang Panginoon Diyos kung saan tayo pupunta upang mapanatag tayo at makatiyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa? Amen. Pakibasa nga po natin yung Joel chapter 2 verse 28 up to 31 to 32. Dito po, pakibasa natin para malaman natin yung dako na pupuntahan natin para ma-save tayo bawat isa. Amen. Napakapanganib nito huling panahon eh. Kaya sino ba naghanda sa ating lahat? Hindi sa ating sarili tayo po pwedeng maghanda para maligtas tayo. May iisang naghanda sa atin ang taong si Jesucristo na namatay sa kasalanan nating lahat at binuhay na magmuli para sa kaligtasan nating lahat. Maliwanag po ba sa nakakarinig? Amen. Amen. Tanging ang tagapagligtas lang natin lang naghanda sa ating lahat para tayo magkaroon ng iisang espiritu, iisang doktrina, iisang bautismo, iisang katawan, iisang iglesia na ang ulo ng iglesia at karunungan ng iglesia ng bundok ng Sayon karunungan ng tagapagligtas natin Amen po ba? Amen. Nakilala niyo may pag-iisip ng iglesia ng bundok ng Sayon, may pag-iisip ng kordero na tumatahan sa puso't isip ng iglesia ng bundok ng Sayon. Mga watchman, servant, naghihintay sa muli niyang pagparito, mga genius man of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, mga firstborn of the resurrection. Amen po ba? Amen. Pakibasa nga po. Ganito po. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganguhula, at ang inyong matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay bubuhos ko sa araw na yaon ang aking espiritu, at ako'y magpapakita ng mga kababalagan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga halihing usok. Ang mga araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot ng karawan ng Panginoon. At mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem doroon yung nangakatanan gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yung mga tinatawag ng Panginoon. Uliin ang pagkabasa ng buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Nadinig niyo po ba yung binasa? Nangyayari ng lahat. Yun hong nakasulat sa aklat ni Propeta Joel. So meron tayong
common na nadinig, na pupuntahan, na mangyayari na sino mang tumawag at sumampalataya sa pangalan ng Jesucristo, iyaon lamang makakatakas sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanglibutan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung tatakasan natin yung walang kabuluhang paniniwala ng sanglibutan? I-concentrate natin yung faith natin sa pamamagitan ng Jesucristo. Yaon lamang tumakas sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan ang makakasumpong ng tunay na kaligtasan at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa banal na bundok ng Sayon tayo, pinapupuntang lahat. Amen. Specific, nakadignify na po. Registered in heaven. Sino ho ang nagsikap na magtayo ng iglesia ng bundok ng Sayon? Ang Panginoon Diyos po ang nagsikap niyan sa lahat ng sasampalataya sa pangalan ng Jesucristo na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Magiging tanda tayo dito sa ibabaw ng lupa Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Hindi sa mga building tayo pupunta, doon tayo pupunta para sambahin natin ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Maliwanag, specific, sa iglesia ng bundok ng Sayon tayo pinapupunta para makipag-aralan, makipagsanggunian, maglumagak ng paniniwala upang magkaroon tayong lahat ng katiyakan at tagumpay at pag-asa sa katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Palakihin na natin yung mga anak natin sa daan ng katotohanan na mayroong patotoo ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Who is the key of our faith? Go to heaven. Ano ho ang pangalan nung nagbigay ng susi sa akin para magkaroon tayo ng katiyakan na papasok tayo sa kalangitan? Ang Panginoong Jesucristo ho ang susi ng kaligtasan natin bawat isa. Who is the door of heaven? Ang Panginoong Jesucristo po ang pintuan sa kalangitan na papasukan ng mga may susi ng pananampalataya sa kaligtasan sa pagkabuhay na maguli. Wala nang kapangyarihan pa ang pagdurusa ng impyerno sa atin Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Amen. Sasummarize ko kung paano ibuhos yung Espiritu. Amen po ba? Amen. Through social media, pagkakaral. Naunawaan po ba natin kung paano ibinubuhos yung karunungan sa social media? Spirit of God. In the beginning, God is Spirit forever and ever. Kaya tayo nagpapatotoo Nagpakilala ang Panginoon Diyos sa atin sa pangalan ng Jesucristo Kung hindi mo nagpakilala ang Panginoon Diyos sa atin, makikilala natin na Espiritu ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Kaya tayo binigyan ng testimony. Nahayag mo ba sa puso't isip natin ngayon na ang Diyos na sinasamba natin ni Espiritu? Amen. Kaya tayo nagpapatotoo. Ang foundation po ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, ang Panginoong Jesucristo po organizer natin. Kaya po ang Kordero nakatayo na sa Bundok ng Sayon. Tayo kapupunan ng 144,000. Tayo mga remnant church. Tayo ang may patotoo ng tagapagligtas na binabata ni Satanas ngayon. Amen po ba? Kapatid, gusto mo bang batahin ka ni Satanas? Alam niyo, binigyan ng buhay na walang hanggan Laging tinutokso araw at gabi ni Satanas Pero, to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya ako sa harapan nyo, nakatayo, nakikibaka sa mga mandarayang mga ngaral. Nakikibaka sa mga traidor na mga ngaral. Bakit ko nasabing traidor yung mga nangangaral ngayon? Nasulat po yung paniniwalaan natin para makatyak tayo sa kaligtasan. Ayaw nilang i-deliver na maliwanag sa sikat ng araw yung testimony para magkaroon tayo ng relasyon sa tagapagligtas nating lahat Amen po ba? Amen. Kaya nasabi ko mga traidor yung mga nangangaral. Okay, ito, nasa harapan nyo. Nadidinig niyo yung paghahayag ko Amen po ba? Amen. Isinuko ng Panginoon ang mga hukbo upang maging messenger
sinasamahan sa katwiran at kapayapaan. Hinahanap ng aming lagi yung hula ng mga banal na propeta. Dahil ang Panginoong Jesucristo po, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin na nagbigay sa atin ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Sinabi ng Panginoon Diyos, pagtitibayin ko yung aking panukala sa puso't isip ng makakarinig ng aking tinig. Sa lahat ng sasaksit magpapatotoo, sinabi ng Panginoon Diyos na pagtitibayin ko yung aking inisip sa inyo. Nasa ng mga sugo ng bansa. Sapagkat itinayo ko ang aking banal na bundok ng Zion upang maging kanlungan ng mga nagsitaka sa mga traidor na makangaral. Hello! People of God. Nadidinig niyo po ba ako? Nakikiba ka sa social media. Sa isang hamak at mangmang na kalagayan ko. Sa isang dukhang kalagayan po upang magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan natin. Amen po ba? Amen. Unawain natin mabuti ito. Kapag hindi sa Diyos, nananagot sa gobyerno ng Pilipinas. Kapag hinirang ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo, nagbibigay ng karangalan sa minamahal nating bansa. Amen po ba? Amen. Nakakapit po ba natin? Amen. Pagka hindi sa Diyos, mananagot sa estado ng bansa Pero pagka inihalal ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, nagpaparating ng karangalan sa minamahal nating bansa Amen po ba? Amen. At nagbibigay ng pagkaunawa doon sa mga magkakaroon ng katiyakan na maligtas bawat isa. Magiging maana tayo ng tagapagligtas natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Tayo lupain yung tagapagligtas natin Iniyokit sa puso natin yung katwiran ng tanda ng patotoo. Sinulat sa isip natin yan. Hindi mawawalay sa labi at lahi natin at angkan at lahi natin yung patotoo. Magiging tanda tayo dito sa lakad ng mga traidor sa mundo. Nakikibaka tayo sa mga bula ang makakaral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ito, nakatayo sa harapan nyo, isang mangmang sa kalagayan. May mababasa ba tayo mga tapos na nagsipag-aral na gagamitin ng Panginoon Jesucristo sa pangangaral ng kaligtasan? O may mababasa tayong hamak-lamak at mababa yung tinawag ng tagapagligtas upang hiyain yung mga nagmamataas at nagmamarunong? Ngayon, doon sa mababang tinawag, upang iangat, i-lift up ng Panginoong Jesucristo yung mababa at hamak at duka sa kalagayan. Tumanggap ng karangalang walang hanggan. At yung mga nagmarunong at yung mga tumayo sa sanlibutan upang alisin yung karunungan sa sanlibutan. Naunawaan natin yung pag-iisip ng Panginoon Diyos kung paano niya itinakda ang maghayag ng mabuting balita na binibigyan ng katiyakan yung may mga pandinig. Amen po ba? Amen. Nasa isang hamak na kalagayan lang. Nasa isang lihim na dako ng kalagayan na nakikibaka ngayon sa mga napalito mandaraya at naglilindang na mga kangaral at mga traidor na mga kangaral. Amen po ba? Amen. Nasa gitna ng mga nagsisikatang mga relihiyon. Pero sa isang mahirap kalagayan, ito, naitatanyag ko sa inyo yung bundok ng Zion na nakatalata sa langit Bunga sa pagkapanganay. Kung ano ang larawan ng panganay, gayon din ang larawan ng bunga. Amen po ba? Amen. Paano natin iwawangis yung pagiging bunga ng bundok ng Zion? Jesus Christ is the elder Son of God. God is Spirit. O hindi yung mga bunga ng panganay yung Espiritu rin. Amen po ba? Amen. Naiwangis ko po ba? Kaya ang hinihintay natin karangalan na ipinagkaloob sa atin bilang manlalakbay dito sa mundo Dito pa lang Naunawaan na natin yung pagiging nature natin Amen po ba? Amen. Kaya napakadakinan itong kaarawan ng Panginoong Jesucristo itinamana sa atin
Itinatanyag natin yung kanyang kalawalatian at kadakilaan at karangalan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung kalagayan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay na nakatala na sa langit, opisyal na sa langit. Hanapin niyo yung mga nagniningningang malalaking reliyon kung yan ba'y may record sa langit. Pag walang record sa langit, desisyon na tayo, tumakas dyan. Nadidinig na natin yung tiling ng ating tagapagligtas na iniimbitahan na tayong lahat. Mapangalim yung huling panahon, maraming kalamidad na darating. Wag kung kailan huli na, saka tayo nagpapakita ng tayo matatakutin. Ngayong narinig natin ang katotohanan, makipagsanggulian na tayo sa Panginoong Kristo. Itiwala na natin ang buong puso, pag-iisip yung ating katapatan sa pananalig at pananampalataya sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Tayo yung katipan ng Panginoong Kristo Tayo ang iginawa ng bagong tipan na ginaganap natin Amen po ba? Amen. Tayo yung nakikipagkaisa sa pag-iisip ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Tignan niyo yung walang pag-iisip ng tagapagligtas natin. Pilit na idinidi na yung patotoo. Pag hindi natin to ipinahayag sa social media, hindi natin nabibigyan ng papuri at kalwalatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos na naglatag ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Kaya ito mga traitor na mga ngaral, mananagot pa ito sa muling pagpalito ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Maraming wounded na mga ngaral na mandulupay-pay ngayon. Ako'y nagmamasid sa maraming mga bansa sa 7 kontinente, nationwide, worldwide. Amen po ba? Amen. Kaya yung simpatya ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, pinapanalangin natin yung minamahal nating gobyerno para mangyari yung kalooban ng Panginoon Diyos sa minamahal nating bansang Pilipinas. Para nun ang bansang alitin tingalain ng maraming bansa. At dito magkakaroon ng maraming negosyasyon ng maraming bansa sa pangangalakal sa minamahal nating bansa na matagal nang alitin ng bansang Pilipinas Ngayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, na dito siya niluluwalhati ng mga iglesia Dito niya pararatingin yung karangalan walang hanggan sa minamahal nating bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya maging positibo tayo. Amen po ba? Huwag tayong pumari sa mga negatibong mga oposisyon. Hindi na bago yung nangyayari. Nung igawa tayo ng panungala ng Panginoon Diyos, napakarami rin mga oposisyon doon sa ginawang panungala ng Panginoon Diyos sa panahon ng ating mga magulang na apostol ng Kordero at mga banal na propete. Amen po ba? Amen. Nag-alay sila ng buhay. Para kanino yun? Di ba para sa mga nalalali na mga remnant judge na tagapagmana na gagawin luklukan ng tagapagligtas yung puso't isip natin na umaawi tayo ng mga bagong awitin na nag-aalay tayo ng mamamumuhain na nakalulugod at handog sa ating Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas na nagpapatotoo tayo sa pagsiselebrasyon natin. Binigyan tayo ng tanda ng patotoo pagka tayo ay nagdiriwang at nagpupulong. Amen po ba? Amen. Bunga tayo sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas lahat ng sasangguni at nagtitiwala ng tapat sa pagkabuhay na maguli. That is the elder fruit of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Firstborn of the resurrection tayong lahat. Nagagalak ako sa Panginoong Jesucristo sa kalagayan ko. Bagamat ako'y kinakapos, pero sa tulong at habag ng karunungan at kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos, binumukod niya kaharian niya sa huling panahon na babalikan niya Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon Jesucristo, kaya siya umakyat sa langit upang ipaghanda yung bundok ng sayo ng tahanan sa langit at muli niyang babalikan yung sariling kaharian niya. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung kaharian ng Panginoon Jesucristo, mga tao? Iniukit sa puso natin yung katuwiran ng tanda ng patotoo, sinulat sa isip natin. Hindi na ihiwalay sa labi natin, sa angkan at lahi natin. Amen po ba?
Amen. Kaya sabi ko kanina, suriin natin kung nilalagyan natin reliyon. Kung yan ba'y nakarecord na sa langit, pag hindi nakarecord sa langit, sa lahat ng makakarinig itiwala natin yung pananampalataya natin sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ngayon, research natin. In the beginning, in Book of Genesis, non-prophet organization ng Bundok ng Zion. Who is the organizer of Bundok ng Zion? Jesus Christ is the greatest organizer of Mount Zion. Jesus Christ is the foundation of Mount Zion. Evaluate po natin sa gadget natin. Ang dami ng mga high-tech na gadget ngayon Hanapin natin sa dictionary, sa banal na kasulatan at ang Panginoong Hesus Kristo rin ang maghahayag ng katotohanan sa atin Ngayon, pagka hindi nakarecord sa langit yung religion na kinalagyan natin, panahon na para mag-desisyon tayo ng makatsak tayo sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ngayon, kung hindi mananahan yung Espiritu na nagbibigay buhay sa puso't isip natin, di ba paano tayo magkakaroon ng katiyakan sa pagparito ng tagapagligtas natin? Hindi natin ibinubuhay yung narinig natin, pinabalita sa social media. Kasi ano ba tayo pinapupunta para maligtas? Di ba nadinig natin? Mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ni Hesus Kristo at lahat ng tumakas sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala, yaon lamang pinagkalooban ng kaligtasan. Sa banal na bundok ng Zion tayo pinapupuntang lahat upang makipag-aralan na. Kaya ako pinasishare sa inyo sa inyong gadget. In the beginning, buhat sa Genesis, up to Revelation, makikita nyo kung saan nakatayo ang kundero sa bundok ng Zion umaawit ng bagong awitin yung pinagaharian ng kundero Amen po ba? Amen. Kaya nga umaawit tayo ng He that dwelleth in the secret place of the Most High. Amen po ba? Amen. Kaya umaawit tayo ng mga bagong awitin Sino ang nagbigay ng lyrics na inaawit natin ng bagong awitin? Jesus Christ is the composer of our praise and worship. Ang Panginoong Hesus Kristo ang nagbigay sa atin ng mabagong hain na nakalulugod na bunga sa pagkapanganay Amen po ba? Amen. Nakagaganap po na mag-alay ng bagong awitin at pagpasasalamat sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Hesus Kristo na saksi sa pagkabuhay na maguli Nagbabalik tayo ng maraming karangalan at katuwiran sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa Amen po ba? Amen. Ibinukod ang bundok na Zion sa maraming mga traidor na mga kangaral Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, sa pangalan ng Hesus Kristo na paniniwalaan natin, kung hiwalay tayo sa salita ng Panginoong Hesus Kristo, wala tayong mararating na tagumpay sa mundo. Ngayon, kung tayo ay naka-related, na-appreciate po ba natin, na-acknowledge natin? Kung tayo ay naka-related sa Word of God, sa Word of Truth, sa Word of Wisdom, sa Word of Knowledge, sa Word of Hope, sa Word of Joy, sa Word of Love, sa Word of Commitment, na-delivered tayo, nagkaroon tayo ng spiritual obedience. Save tayong lahat. Amen po ba? Amen. Victory ang iniintay natin sa second coming of Jesus. Inilayo tayo sa panganib na mga ganap sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga nalayo na makakarinig, inilalapit na. At yung mga malapit, lalo pang inilalapit. Amen po ba? Amen. Ano man ang ganda ng buhay natin? Masyado na tayong naalitin ng kalayawan ng mundo ito. Dumating pa kalituhan at kabagabagan sa sanlibutan. Kung hiwalay pa tayo sa salita ng hula ng mga banal na propeta,
bigo tayo sa mundo. In reality, kung ikabubuhay natin ito sa pagtatapat at paniniwala sa pagkabuhay ng maguli, you and me that is saved, you and me that is chosen people of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Do you believe that, the word of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Amen. Naniniwala po ba tayo sa naririnig natin? Amen. Amen. Huwag kung kailan nagkakaroon ng trial ng journeys natin sa mundo, saka tayo nagpapakita ng awa blues. Ano po? Yan ang espiritu ni Satanas eh. Magaling si Satanas magpaawa. Dito pa lang sa batas ng tao, pagka gumawa tayo ng labag sa batas ng tao, mananagot tayo eh. Eh sa batas pa kaya at kalooban ng Panginoon Diyos, hihiwalay tayo sa salita ng tagapagligtas natin. Ba't hindi tayo makakaramdam ng matinding takot? Amen po ba? Amen. Huwag natin ipagmalaki kung ano man meron tayo ngayon. Kung gusto natin ipagmalaki, isa lang ang tagapagligtas natin ang gawin nating kanlungan. Siya yung maging covered ng lahat ng paglalakbay natin sa mundong ito upang makamit natin yung pag-asa at tagumpay nating lahat. Amen po ba? Amen. Hindi natin pwede iharap yung ganda ng kulay natin. Hindi natin pwede iharap yung anuman yung pinangarap natin sa mundo. Naabot ba natin yung bunga ng pangarap natin? Magiging useless po yan kung hiwalay tayo sa salita ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Bulay-bulayin natin mabuti. Ang Diyos ay pag-ibig. Naghain siya ng walang hanggang pagmamahal sa tao. Tapos lilimutin natin itong inihain niyang pag-ibig sa atin. Eh dito malulugod ang Panginoon Diyos pagka sinamba natin siya sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Ang Panginoong Jesucristo ang pinaka-selyo at binihi na mananahan sa puso't isip natin na maghahatid sa atin sa paglalakbay natin patungo sa walang hanggang kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Susundan tayo ng ating mga gawa sa mundong ito. Bulay-bulayin po natin paano kung lilimutin natin itong nadidinig natin at hindi tayo makikipagsanggulian sa Panginoong Jesucristo. Evaluate natin. Sa palagay natin, bibigyan ba tayo ng victory? Bibigyan ba tayo ng ratings o grades ng Panginoong Jesucristo kung hindi natin ititiwala yung puso't isip natin sa Kanya? Isipin natin mabuti. Lagi kong nai-illustrasyon sa paghahayag ko ng katotohanan. Yung mga gadget natin, kung walang memory, hindi makakarating yung gusto nating mensahe sa kapwa natin eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Yung gadget natin, pag walang memory, hindi makakarating yung communication natin sa kapwa natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin. Ngayon, kung wala tayo pag-iisip ng tagapagligtas, maririnig kaya na tayo sa langit. Eh, tayo ang nasa lupa. So, pag wala tayong pag-iisip ng tagapagligtas hindi matidinig yung mga karaingan natin sa langit. Ngayon, kung may memory, maliwanag sa sikat ng araw, matidinig tayo, may dumadaing at nakakailangan sa Kanya. Hello! Jesus Christ is the greatest memory of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung high-tech, yung gadget ng puso't isip ko? Jesus Christ is the greatest memory of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya, inaakay tayong lahat ng tagapagligtas para magkaroon tayo ng relasyon lahat at maging one body of Christ tayo. Amen po ba? Amen. Siya lang ang nagkaroon ng lahat ng memory. Ilan man ang tawagin ng Panginoong Jesucristo, billion man tayo. Sa pamamagitan ng iisang pangalan, magkakaroon tayo ng spiritual software ng memory ng tagapagligtas natin eh. Susundan tayo ng memory sa
paglalakbay natin sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Nakakapit po ba natin? Ngayon, wala tayong memory ng tagapagligtas natin Isipin natin mabuti, bulay-bulayin natin. Nakakamit kaya natin yung victory? Malarating kaya natin yung finishing line ng journeys natin kung wala tayong memory ng tagapagligtas natin? Amen po ba? Amen. Naalipin sa tamas ng tao, buhat sa pasimula. Tingnan nyo kilos ng tao ngayon. Greedy na sa posisyon. Greedy na sa lahat ng mga karangalan sa mundo. Greedy na sa lahat ng posisyon at kayamanan ng sanlibutan. Hello? Alam ko maraming nauupen. Kaya, takasan natin yung dilim. Pumunta tayo sa liwanag. Jesus Christ is the light of the world. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the bread of life. Jesus Christ in the resurrection is the last breath of my living. Ito yung huling hininga ng paglalakbay ko. Amen po ba? Amen. Kaya bagamat nasa isang hamak na kanagalan, naunawaan po ba natin yung naririnig natin na sa bundok ng sayon tayo pinapupunta at takasan natin yung mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala. Mag-concentrate lang tayo sa isang pangalan, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli upang makamit natin ang pangako ng buhay na walang hanggan, na tagapagmano tayo na lahat ng mga believers, lahat ng believers in Christ in the resurrection, lahat ng followers in Christ in the resurrection, iniimbitahan na tayo sa huling panahon lahat. Huwag tayo magbalaki. Makipagsagunian po tayo ng may katapatan ng takot at panginginig sa kanyang salita. Magpakababa tayo at magpakumbaba tayo ngayon. Huling panahon, napakapanganib po ngayon. Huwag tayo pa huli. Baka kung kailan dumagating ang kalamidad, tsaka apura tayo na apura ng pagpapakita ng awa blues. Ano po? Ang kaligtasan, nagpapakatapan, naninindigan sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Hindi batayan yung karangalan sa mundo, hindi batayan yung, hindi sukatan yung maganda yung katayuan ng buhay natin sa mundo. Amen po ba? Amen. Walang imposible sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Mismo nga yung sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli Nung isinilang at natupad yung hula ni Propeta Micas sa Bethlehem lang siya isinilang nadaog yung mga anghel, nasa ulunan niya yung mga anghel sa kalangitan Amen po ba? Amen. Ba't inilagay ng Panginoon Diyos sa isang mababang kalagayan ng pagsilang ng tagapagligtas natin? Nagigets po ba natin yung kalagayan ng banal ng bundok ng Sayon? Sa isang lihim na dako? Sa isang dukhang kalagayan? Na hayagang kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas? Nagbabalik tayo ng nakadulugod na pasasalamat at papuri sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas buhat sa pasimula na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli, na tayo ang hinahanap niya na sasamba sa Espiritu at katotohanan na mga magiging tanda sa lupa na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Meron pa po ba akong mga kasamang maglilingkod at magbabantay at maghihintay sa second coming of Jesus? Dito pa lang, binibigyan na tayo ng assurance of faith para matyak natin yung kaligtasan natin bawat isa Huwag natin ipagmalaki yung pinagsikapan natin sa mundo. Isang-isa pa lang yan, malulusaw yan, nasisira, nabubulok po yan. Amen po ba? Amen. Lahat ng bagay lilipas, gatundok o kundit ng kanyang salita, mananatili na, magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Mananasa puso natin yan. Mapalad yung mga magigising sa katotohanan ngayon Maraming grupo itatayo sa katotohanan at sasaksihan ng pagkabuhay na maguli. Maraming TV magsasalita at sasabihin, totoo yung pagkabuhay na maguli. Maraming dihi makakarinig yun. Maraming bulag yun, makakakita na ngayon Amen po ba? Amen.
Alam niyo po ba, ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos, may kapangyarihan magpahiwalay ng kaluluwa natin. Amen po ba? Tumatagpo sa laman ng ating mga laman at buto, ng laman ng ating mga buto. At may kapangyarihan magpahiwalay ng kaluluwa natin yan sa pagiging lupa natin. Amen po ba? Amen. Nakagaganap sa isang lihim na dako na makibaka sa mga traidor na nangangalan na dinadaya yung mga pusong walang malay. Ano po? Ginagawang kapakinabangan yung mga pusong walang malay. Ito po yung katotohanan na pinaninindigan ko na kinapangalan ko sa pagtatapat. Sino lang mo ba ang may kapangyarihan maghanda sa kanyang kaharian? Ang Panginoon Diyos ay magsigap na itayo ang bundok ng Sayon. Meron pa bang lilitaw? Kaya pag hindi mapatunayan ng mga spiritual director yung religion nila, takasan nyo na. Amen po ba? Matagal na kayo inaalipin yan. Tingnan niyo yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa bundok ng Sayon. Yung simpatya ng ating pagiging God servant, pinapanalangin natin yung leader ng ating minamahal na bansa para dumating yung kapanatagan at kapayapaan sa minamahal nating bansa. Ititingalain ng maraming bansa ang Pilipinas. Dahil dito magaganap ang hula ng mga banal na propeta, naluluwalhatiin ng mga iglesia ng Panginoong Jesucristo na bunga sa pagkapanganay, firstborn of the Holy Spirit in the resurrection. Dito siya luluwalhatiin sa minamahal nating bansa. Where is your eye of God? The eye of God is here in the Philippines. Ang paningin ng Panginoon Diyos nandito sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Where is your ark of covenant? Jesus Christ is the ark of covenant. Amen po ba? Amen. Ito, nakikita niyo po? Ito yung ark of covenant. Pasang-pasang ko. Nadidinig niyo ba yung dinideliver ko sa mga may pandinig? Ito yung nakaakibat na ark of covenant sa balikat ko. Sa isang poorest people of God servant. Kaya ako po yung nagagalak sa isang Diyos na niluluwalhati natin, na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay ng mga uli. Bagamat maraming troubles and trials, temptation, sufferings, buong tapang ako naninindigan. Itinatayo ko yung duty ko as a man of God. That is my whole duty of man of God. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Alisin natin yung espiritu ng kadiliman na kaya lang natin gusto makiisip, gusto natin makinabang. Amen po ba? Amen. Who is the liar of earth? Satan is the liar of earth. Matagal lang na pagtagumpayan ng tagapagligtas natin yung kasinungalingan ni Satanas na under the feet of holy na lang yung ginagawang kasinungalingan ni Satanas. Nasa ilalim na ng talampakan ng mga banal yan. Amen po ba? Tatapakan na lang natin yung mga sinungaling dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po ang pinaghaharian ng kundero, maawit ng bagong awitin. Tunay na nakalulugod na hangin sa Panginoon Diyos dahil tayo yung bunga sa pagkapanganay. Kung ano larawan ng panganay, gayon din ang larawan ng mga bunga na espiritu. Amen po ba? Amen. Bagong nilalang lahi ng Panginoong Jesucristo sa pagbabagong lahi espiritual. Kaya ito yung ipinamumuhay natin Amen po ba? Amen. Ito yung espiritong ikinabubuhay natin sa pagtatapat Tignan niyo yung mga walang espiritu. Idinidinay, inililihim, pilit na ikinakaina. Yung patotoo na ibinigay sa ating inaalala sa pagsiselebrasyon natin na hindi natin iniwawala yung patotoo sa labing isip natin at puso natin at buhay natin sa isip, sa salita at sa gawa.
Yan po yung nakakalugod na hain sa pamamagitan ng Jesucristo. Yan yung hain sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula eh. Nagbabalik tayo ng karangalan at kadakilaan sa Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Kaya ito mga naparito mga traders, mananagot pa. Mananagot pa po. Kaya na-ilustrasyon ko yung pagsuway pa lang sa estado ng batas ng gobyerno, mananagot tayo sa kataas-taasang hukuhan ng estado ng gobyerno ng ating minamahal na bansa. Pero ang gobyerno ng bansa natin, pinoproteksyon na ng kaharian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Dahil ang gobyerno natin, suporta sila sa kabutihan ng lahat ng ginagawa ng tao. Amen po ba? Amen. Government is protection to the righteous of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya ang gobyerno ang pumoproteksyon sa kabutihan ng pamantayan na ginaganap ng tao. Amen po ba? Amen. Eh ngayon, sumuhay tayo sa gobyerno, pananagutan natin sa gobyerno. Pagdurusahan natin yan. Kaya maging yung mga leader ng Pilipinas, pagka sumubra sa kasakiman, saan dinadala? Merong International Criminal Court, di mo ba? Doon dinadala para imbestigahan kung yung ginawa nilang pagsuway paglabag ba sa pamumuno sa tao. Pag napatunayan, pananagutan ang kahalili pagdurusa. Amen po ba? Amen. Pero ang kahalili, kalungkutan, pressure, ano po? Hanggang sa mawala na yung kasaysayan natin sa mundo. Pero pagdating sa spiritual, ito yung lasting yung papana sa atin eh. Dahil lahat ng sumampalataya sa Panginoon Jesucristo sa pagkabuhay ng maguli, wala na pong hatol. Amen po ba? Amen. Iiwanan ko po sa inyo yung premise of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Na kung paano babalik siya, may babalikan siyang kahariang sinikap ng itayo. Amen po ba? Amen. Magiging tanda sa pagdinig ng Panginoong Jesucristo ito eh. Ito yung mamamunghain na nakalulugod na nag-aalay ng karangalan sa Panginoon Diyos. Ito yung panahong ibinukod niya na puspos ng pag-ibig at puspos ng puot at galit sa muli niyang pagpagito. Amen po ba? Bakit po puspos ng puot? Nilimot ng tao ang Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Marami kang nangangalan. Naging traidor naman. Sa patanong paraan naging traidor. Inilihim yung pinakilala ng Panginoon Diyos. Ipinahayag niya yung kanyang larawan sa tao. Inilihim naman ng mga nangangalan. Baliwanag po ba? Amen. Ang ipinagmamagpuli ko sa aking puso at pag-iisip, isa lang ang pangalan niya. Ang tagapagligtas natin. Ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Siya po ang kandungan ng puso at pag-iisip at pananampalataya ko. Amen po ba? Amen. Saan siya babalik? Sa banal na bundok ng Sayon, makikita siya ng mukhaan ng mga watchman servant. Yung mga watchman servant, yung mga good steward. Amen po ba? Amen. Dadating man ang malakas na unos ng kalamidad, hindi matitilag ang kaharian ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya laging binibigyan tayo ng habilin at paalala. Huwag tayong ihiwalay sa patotoo. Huwag tayong ihiwalay sa palatuntunan at kautusan at kahatulan ng tagapagligtas natin. Meditate day and night. Be strength. Living by faith. Mabuhay tayo ng may pananalig. Amen po ba? Makibaka tayo sa mga traidor sa sanlibutan. Ito, nasa isang lihim na dako ako eh. Dito sa estado ng gobyerno ng ating bansang Pilipinas,
dito pa lang, sertipikado ako sa pagiging awardee ko. Maging sa langit, sino ho ang nagbigay ng sertifikasyon? Sino ang nagpatunay? Ang Panginoon Diyos po sa pangalan ng Jesucristo, nakatala na sa langit ang iglesia ng bundok ng Sayon. Official na po! Firstborn in the resurrection of our Lord Jesus Christ. That is the God's premise. Naunawaan natin yung pangako ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa lahat ng sasaksi at magpapatotoo, sa lahat ng mga iniimbitahan na ibinigin tayo na one body of Christ, ibinigin tayo na one kingdom of God, glorious church, registered in heaven, Holy Mount Zion, first fruit of the resurrection, firstborn in the resurrection, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection. Amen po ba? Amen. Ano bilin sa atin? Huwag na tayong nakikinig pa sa mga nangangaral na mga traidor. Ano po? Nadinig nyo na itong katotohanan na break nyo sa social media. Amen po ba? Amen. Mababaon ba ng mga sinungaling yung kayamanan na inipon nila sa mundo? Sila mismo nagkakagatan na sa kayamanan, dinaya nila doon sa mga tao. Ano po? Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung konsepto? Yung resibo. Jesus Christ is the greatest evidence of our faith in the resurrection. That is the official receipt of our faith in the resurrection. That is the basic of our faith in the resurrection. That is the greatest basic and foundation and author of our faith in the resurrection of our Messiah. I am a poor servant. I am a watchman servant. Hello, people of God. Ito yung katiyangan ng kaligtasan natin bawat isa. Walang bayad dito. Hindi nyo kami mai-issuehan dito. Amen po ba? Amen. Bagamat maraming oposisyon ng Panginoon Jesucristo, winawagayway ko ang katwiran ng hari ng mga hari ang patotoo upang ang lahat ng naparito na sinungaling ay matapos na ang kanilang kasinungalingan. Amen po ba? Amen. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo at binabati namin kayo ng kapayapaan na siyumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na mabuti. Ano po ang bilin sa ating lahat? Mag-ingat tayo sa mga nangangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Dahil si Satanas, araw at gabi maatungan, naghahanap ng masisila. Amen po ba? Amen. Huwag tayo pasisila sa ibil. Takasan natin ang ibil. Siya ang gugulo. Si Satanas ang gumigiba ng magagandang relasyon. Amen po ba? Amen. Itong nangyayari sa minamahal nating bansa, sino gumagawa niyan? Pinipigilan niya yung karangalan ng bansang Pilipinas eh. Kasi natatanyag na yung kaluwalhatian ng tagapagligtas natin sa minamahal nating bansa, kanya ginugulo niya eh. Amen po ba? Amen. Ano po ang bilin sa atin? Mapalad yung mga bumabasa ng aklat ng hula na ito. At mapalad yung mga nakakarinig at gaganap ng aklat ng hula na ito. Ano po sabi sa ating lahat? Ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba na kaya sa paparito may babalikan na siya mga nalalabing tagapagmana ng buhay na walang hanggan na sarili niyang mana na pinangako niya. Amen. Ang pangalan ng kanyang bayan ni Iglesia ng Bundok ng Sayon, siya ang naghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Purihin ang ating Panginoon na ang kanyang kagandahan loob ay patuloy na ibinabahagi sa lahat ng mga tao gumaganap ng kanyang dakilang kalooban. Amen. Patuloy nating pakaalalahanin na anuman ang ating isinasagawa, susundan tayo nito. Kaya't sa mga banal, isang buong kagalakan
lahat ng mga tuhod ay luluhod at lahat magsisipagsabing, You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy natin ipaalala sa isa't isa, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host. God we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost. God we praise, we praise. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayo, mga kapatid at mga kaibigan, na dumalangin sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Diyos Ama, patuloy ang aming buong kagalakan na sa lahat ng kaparaanan kami patuloy mong iniingatan at patuloy mong pinagtitibay sa pamamagitan ng pag-asang sumasa amin na sa kahayagan mo sa kaluwalhatian kami may magiging gayon din. Amen. Salamat Panginoon sa mabubuting balita na patuloy na itinataguyod upang ang lahat ng mga taong nakakadinig ng iyong katwiran tunay ng maging mapagpasakop sa iyong takila at banal na kalooban at maging bahagi ng isang bayang pinaglaan mo ng tahanan sa sangkalagtan. Salamat Panginoon, patuloy na ang katwiran ay umiiral sa iyong bayan sapagkat ang iyong bayan ang gagamitin mo at bibigyan mo ng karangalan upang hatulan ang lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Purihin ka Panginoon sa lahat ng mga bagay, patuloy namin itinataas ang aming dakila at tunay na pagsamba sa iyo, ang aming pagkilala at pagduwalhati sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos, mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, lahat tayo magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.